So, ang pamagat po ng mensahe natin pag-uusapan sa araw na ito ay pinamagatan po nating God will strengthen you with His power. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung ikaw ay nanghihina ngayon, sabihin mo naman, parang nanghihina ka naman nga talaga eh. Ba't ganyan? Wala kang ka-excitement. Naiintindihan ko ho kayo. Ang iba ho sa inyo puyat kagabi sa pagro-Roblox. Puyat kagabi sa pag-iimbentaryo kasi magkakatapusan na, marami ng mga babayaran, At si Juna at si Judith ay nag-aabang na. Dahil kayo ay maraming mga ginawa. Marami kayong mga inayos. Kasi end of the month. Alam ko yan, pag mga end of the month, kayo ay may mga nirarush, mga projects, mga inaayos na mga accounts, at yun namang iba ay maraming labahin dahil isang buwang hindi naglaba. Meron akong tip sa inyo para dumali. Meron diyan sa baba, magpa-washing na lang kayo. Sa totoo lang, lahat tayo ay napapagod. Sabi ko nga po, iba't ibang dahilan dahil yung iba ay nagtrabaho, mga estudyante ay maraming tinapos na mga projects, ang iba naman ay because of the pressures and problems na hinarap nila sa buhay. Tayong lahat ay na-exhaust. And some of you here are exhausted. Kaya sabi kahit ang song leader na, pumalakpak po kayo, ay hindi nga makapalakpak, exhausted nga Tapos papagalitan pa rin song leader, kayo kumain ba't kayo ganyan? You must understand na exhausted nga sila, kaya nga sila nandito ngayon, dahil gusto nga nilang magpalakas. Kaya ako'y nanumpa kay Lord na every Sunday na ako'y magpipreach, ay hindi po ako magsisermon. Sermon na nga ng teacher, sermon na nga ni Missy sa bahay, tapos pagdating sa church, magsisermon pa rin. Lalo nang bumigat ang buhay. So, ang gagawin ko na lang, Lord, ay mag-i-encourage, mag-i-inspired, at sila'y papalakasin para kahit sila'y sermonan ni Mrs. Magaling pa si Lord, 10 lang ang utos. Si Mrs. 50. Magtapong ka ng basura, maglinis diyan, maghugas ka ng pinggan, kadami. Ay nakakapagod ho yun, di ba? Pero salamat na lamang ang mga JA1 people may secret para ma-renew ang lakas. Sino? Si Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, basahin po natin ang sinabi po ng Bible sa aklat po ng Ephesians chapter 3, verse 16 sa New Living Translation. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I pray that from His glorious unlimited resources. Sabihin natin, unlimited resources. Yan man ay source of blessing, si Lord unlimited. Yan may source ng wisdom, God is unlimited. Yan man ay source ng knowledge, the Lord has the unlimited source. Akala nyo ang AI ang magaling, ChatGPT ang magaling. Nako, tao din lang ho ang nag-program noon, kaya siya magaling. Pero pag wala ng internet, wala na, hindi nagagana. Pero pag si Lord, nako, hindi pa sinisilang, iniisip mo pa lamang, alam na ng Diyos. So, unlimited resources. Sabi doon I pray. Yung nagpay-pray dyan si Paul Ang prayer ni Paul sa mga tao niya, sa mga believers na kanyang tinuturuan, ililid, at inaalagaan sa Panginoon, ito ang prayer niya. At ito din ang gusto kong maging prayer sa ating lahat. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you. Sabihin mo sa iyong katabi, God will always empower you. Always empower you. With inner strength through His Spirit. Meron po tinatawag na physical strength at saka yung inner strength. Yung physical strength, madaling i-regain kung halimbawa ikaw iinom ng mga vitamins o kung ano mang mga iniinom mong mga supplements. O di makakatulong yan para ikaw lumakas ka o kaya ikaw para maging fitted, mag-gym para ikaw ay maging malakas ang iyong mga pangangatawan. Pero, mga kapatid, hindi ibig sabihin malakas ang iyong physical na katawan ay kaya mong maging matatag pag may dumating na mga pagsubok. Meron akong kaibigan dati na nag-gym, instructor siya. May gym kasi dito din. Ako naman, naki-gym-gym din. Kasi gusto ko mag-build magkaroon ng connection sa mga tao kasi nga wala nga akong makakilala. Yung makapag-gym din nga kaya, nandito ko sa itaas. So, ako pumupunta-punta doon para
kumonek sa mga tao para at least makaakay man lamang ng mga tao papalapit kay Lord. So, naging kaibigan ko siya. Siya ay nagkaroon ng kasintahan, jowa. Ngayon, di nagkaroon sila ng problema. Laki ng katawan niya, nagkaroon ng problema, maghihiwalay, ayaw ng magulang na sila magkaroon ng relasyon. Ay nako, nung pinuntahan ko diyan, ano-ano yung mga gamit, tapon-tapon, nagkagaya, parang alam mo yung batang yung naglulupag, ano nangyari sa'yo? Kalaki-laki ng katawan, umiiyak siya. Sabi ko, ang laki ng katawan nito, umiiyak. Lalaki ba talaga ito? Hindi. Sa totoo lang mga kapatid, hindi ibig sabihin malaki ang katawan mo, you are physically fit. Pag may dumating na problema ay ikay matatag. Because yung inner strength at saka po yung physical strength is different. Pwedeng ikaw ay physically, hindi ka masyadong fitted, no? Pero yung iyong inner man ay matatag. Kahit may kahirapan, kahit may pagsubok, kahit anumang mga problema, ay hindi ka nag-give up, hindi ka umayaw. Alam mo yung pag may dumating na pressure sa kanilang buhay at mayroong mga dumating na mga dilubyo, yung iba nagpapakamatay, naglalasing, naglalayas, di ba, mga ganun. Ganun lang talaga. Bakit? Kasi hindi makayanan ng loob nila kasi mahina ang loob nila. Ang purpose ng Diyos sa atin, kaya binibigay niya ang kanyang espiritu, is to strengthen our inner man. Bigyan tayo ng inner strength. Diba sabi, through His Spirit. Pag nag-worship ka, God is releasing and giving you strength. Yung inner strength. Hindi nakikita ng katabi mo, pero lumalakas ka. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, tumitibay ka. Alam mo may mga taong may marinig lang konti, ang daling ma-distract. Siglang-sigla, linis ki linis, trabaho ki trabaho, on fire na on fire. May mag-comment lang, magkaroon lang ng isang emoji na may naka-dislike. Depressed na yun. Taranta na. Hindi na mapagkakatulog. Meron lang isang nag-dislike sa kanyang picture. Stress na. Nanghihina na. Tampong-tampo na. Alam nyo yung mga taong yan, mahihina po ang kanilang mga inner men. Wala silang inner strength. Sa panahong ito, only the person who has the inner strength can survive tribulation, can survive discouragement na hinaharap ng mga tao. Kaya, bakit sinabi ni Paul sa kanyang prayer na mula daw sa unlimited resources ng Diyos, that He will empower you and I with inner strength through His power. So kung ikaw ay born-again Christian at tinanggap mo si Lord, I am telling you, you are entitled for God's empowerment. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos ma-empower ang buhay mo. Dahil makapagtratrabaho ka lang ng ayos, makapagninegosyo ka lang ng ayos, makakapasok ka lang sa school ng ayos, if you have that inner strength coming from the Lord. Diba, sa totoo lang, pag wala kang, ang tawag doon, pang tuition, parang tinatamad ka nang pumasok, di ba? Lagi kang napapagalitan ng teacher, wala kang maibili ng project, wala kang panghina ng loob. Pero pag meron kang inner strength, meron kang katatagan. Amen? So, ngayon mga kapatid, I will share to you three main purpose of God's strength sa buhay natin. Let's talk about the main purpose of God's strength in our lives. Ba't ba tayo niya pinapalakas? Actually, napakarami. Hindi lang 5, hindi lang 6. Kung didiscusin natin naman yung 6, baka naman umagahin na tayo dito sa dami ng 6 na yon. So, I will share to you 3 important things kung bakit tayo ay binibigyan lagi ng Diyos ng kalakasan. At bakit kailangan nating humingi lagi sa Diyos ng kalakasan.
Hindi lang every Sunday, kundi every day bago tumalon sa ating lungga. Lord, give me a new strength. Maraming akong haharapin sa opisina, marami akong mga taong kakausapin. Marami akong mga ililid na mga tao, meron akong mga pupuntahan. So, kung hindi ka hihingi sa Diyos ng kalakasan, papaano ka makapag-perform ng ayos sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa ministry mo? Eh kung lagi ka na lang nang lalambot, parang lagi nang hihin at wala kang kagana-gana, do you think gaganahan ng customer na kumain sa inyong restaurant? Parang lalo yata akong gugutumin pag ganito ang mga mukha ng mga nagtitinda. Hindi ka na makangiti. O, pag ikay pupunta sa bangko, nakasimangot ang mga teller. Kasi wala pa sweldo, nandiyan na si Juna at si Judith. Di ka? Daming mga nagpapahina ng ating loob. Pero salamat sa Diyos. Kaya tayo nandirito, humuhugo tayo sa Kanya ng panibagong lakas. Kaya pagka kayo hindi na-attend, tapos ay isang buwan lang kayong a-attend, isang beses ang buwan, hindi si Pastor Cleo ang lugi. Hindi si Lord ang lugi. Pag hindi kayo nakakadalo, sinong lugi? Kayo! Kayo ang lugi. Walang mawawala sa pagka-Diyos ng Diyos. Kahit hindi kayo umattend ng isang taon, hindi nababawasan. At wala ring nawawala kay Pastor Cleo kung hindi kayo a-attend. Wala rin. Pero sino ang mas nawawalan? Nawawalan ka ng blessing. Namimiss mo yung mga mensahe ng Diyos na yung palang mensahe, isang word lang na marinig mo can solve many problems sa iyong buhay. Hindi mo maintindihan. Tapos mamaya biglang may nabanggit lang yung speaker na nag-chat. Ting! Biglang may nabuksan sa iyo. Tapos, yun na, nasolve na agad ang iyong palang problema. Even I myself, I am not aware. Basta nagsishare lang ako kung ano yung message. Tapos biglang merong revelation na nagpa-pop up doon na nasosolve yung problema mo sa iyong isip. Napapansin niyo po ba yun? That is the move of God. That is the work of God. Now, ano ang purpose ng Diyos? But binibigyan tayo lagi ng Diyos ng kalakasan. Not just for spiritual picnics, para ka lang magliwaliw, mamasyal ng mamasyal, at pumunta kung saan-saan. Bumiyahe ng bumiyahe, kaya binibigyan ka ng lakas. Hindi lang ganon ang layunin ng Diyos. 3 main reason. Number 1, ito, to overcome trials and temptation. Kaya ka pinapalakas ng Diyos kasi gusto ng Lord lagi kang maging matagumpay sa mga pagsubok at mga tukso na kinakaharap mo sa buhay mo. Hanggat nandito tayo sa lupa, hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi nawawala ang pagsubok. Hindi nawawala ang anumang mga temptation. Hindi nawawala. Mawawala lang yan kapag nasa langit ka na. Sino ditong gustong mauna na? Wala pa naman. May mission pa ako, Pastor. Ikaw naman. Wala pa nga akong jowa. Ano yan? Kaya pala sabi mo, Lord, wag muna sa mag-end of the world. Wag ka munang dadating. Wala pa akong jowa. Alam niyo po mga kapatid, ang purpose ng Diyos, kaya niya tayo lagi binibigyan ng lakasan, is for us to fight, to overcome yung temptations and trials. Yon, tandaan niyo po, sa mundong ito, laging may mga pagsubok at may mga tukso. Pero, si Lord ay nag-provide ng lakas, ng energy, ng strength, para ikaw ay ma-overcome mo ang mga bagay na yun. Okay, sabi po ng Lucas, basahin natin yung Luke chapter 10, verse 19 sa Contemporary English Version. So, I have given you the power to trample on snakes and scorpions. Si Jesus po ang nagsasalita dyan at sinasabi niya sa kanyang mga alagad. At ako naniniwala, hindi lang yun doon sa 12 niyang alagad. Kasi hindi lang naman 2 ang alagad ni Jesus. Kung ikaw ay tumanggap sa Kanya as your Lord and personal Savior, kinilala mo siya sa buhay mo, kasama ka na rin doon sa alagad ni Jesus. At ang sabi niya sa alagad niya, I have given you the power to trample on the snake and the scorpions and defeat the power of your enemy,
Satan, nothing can harm you. Sabihin mo sa iyong katabi, pag nasa iyong kalakasan ng Diyos, the enemy, Satan, can't harm you. Hindi yung mami, pupunta ka doon sa bukid, pupunta ka sa mga kagubatan, saan ka may ahas dito? Matestingan siya. Sabi ni pastor, yayapakan ko lang mga ahas na yan. Sige ka. Baka pag ay kinapuluputan, iyak na diyan. Ha? Actually, hindi naman ho yung literal na maghahanap ka nga ng ahas diyan dyan sa bukid. At titestingin mo. Yun hong snake and the scorpion, ay yan ho ay figurative, hindi literal. Pwede din namang maging literal yan. Dahil nangyari na yan sa ating mga kasamahang pastor, nakagat ng cobra, buhay pa din. Nangyari din naman kay Paul, natuka din siya, nakagat din siya ng ahas, buhay din. Kasi totoo naman nga ang Bible. Kaya sabi, nothing shall by any means hurt you. Pero wag mo namang sasadyain talaga. Dahil sabi din naman ng Bible, wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, yung pong snake and the scorpion ay tumutukoy, maaaring yan ay sa mga gawa ng kaaway sa buhay mo. Sa mga distractions, sa mga temptations ng kaaway na laging ibinabandera at inihihilera sa ating harapan. Wala tayong lakas to fight against those things. Pero, ang nakita ko po, nung si Jesus po ay napuspos ng Espiritu Santo, di ba sabi siya nabaptismuhan? Nung siya po ay binautismuhan, napuspos na rin siya ng Espiritu na nagsabay doon. Pwedeng kasabay, pag nabautismo ka, napuspos ka ng Espiritu, pwede namang magkahiwalay. Pwede mang hindi ka pa nababautismuhan sa tubig, pero napuspos ka ng Espiritu, pwede rin naman yun. Iba-iba, God is a God of variety, hindi laging hindi isang version lang. Maraming version yan. Si Jesus po, nung mapuspos ang Espiritu, pag binasa niyo po yung Matthew chapter 4 verse 1, nangyari, then the Spirit, napuspos siya ng Espiritu. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. Pwedeng ang desert ay hindi yung pupunta ka sa Ilocos o pupunta ka sa Middle East. Pwedeng ang desert na pinagdadaanan mo ngayon yung wala kang pera, walang natulong sa iyo, yung hirap ka sa buhay, you are passing through the desert of your life. Ano ba ang disyertong dinadaanan mo ngayon? Yung maraming naniningil sa iyo, maraming naghahabol sa iyong bumbay, maraming mga nakamotor na naghahanap sa iyo palagi tuwing hapon. Hindi ko alam kung ano yung mga disyertong pinagdadaanan ninyo sa mga buhay ninyo. Pero kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, malalampasan mo ang disyerto na pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay. Naniniwala po kayo? Si Jesus daw po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos at dinala siya ng Espiritu doon para tuksohin ang dyablo. Pag titingnan ninyo, parang contradict doon sa itinurong prayer ni Jesus. Ganito kayo mag-pray ha. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. And lead us not into temptation and deliver us from evil. Papansinin nyo, ba't yan? Dinala ng Espiritu doon sa ilang. Dapat ilayo nga para hindi nga ilayo nga sa tukso. Bakit iniharap? Alam niyo po, mga kapatid, ganito po yan. Kaya tayo ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos para talunin, harapin ang mga gawa ng kaaway, hindi para takbuhan at hindi para pagtaguan. Offensive ka pag nasa iyong Espiritu ng Diyos. Hindi ka paiwas. You can overcome them through the power of the Holy Spirit. Tandaan mo, Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi ng Lord, it is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Sabi niya sa Tagalog, ang tagumpay ay makakamtan hindi sa sarili mong lakas ng iyong pisikal o sa bitaminang iyong iniinom na supplement, kundi ang tagumpay ay makakamtan sa tulong ng aking lakas na ipinagkakaloob. See? Kaya kung wala ka noon, lagi kang magiging talunan. Kaya marami pong Kristiyano, kahit Kristiyano, lagi pong nagiging talunan ng mga gawa po ng kaaway. Kasi nga po, baka po hindi ginagamit yung strength na available na ipinrepare ng Diyos para sa mga nanghihina. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ba ay nanghihina ngayon?
May kalakasan na ipinrovide ang Diyos para sa iyo. Yes. Para pag humarap ka sa anumang mga pagsubok at trial, malalampasan mo. Kaya magugulat yung mga kaibigan mo dati hindi ka naman ganyan, no? Konting problema lang, nagwawala ka na, nagagalit ka na, pero ngayon, bakit parang masaya ka, parang confident ka, at saka parang ang tatag-tatag mo, ang lakas-lakas mo, because God is strengthening your inner man. Nasasabi niyo po, pinapalakas ng Diyos ang iyong kalooban. Yung tarantang-taranta ka na, konti na lang yung bigas mo, konti na lang yung budget mo. Natataranta ka na, wala kang init na ng ulo mo. Pero ngayon, confident ka, very confident ka, because you know that si God ay magpo-provide para sa iyo, sa iyong mga pangailangan. So, tingnan niyo po, tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan para tayo magtagumpay sa mga pagsubok at sa mga tukso. Maaaring yung yung snake and the scorpion ay mga gawa ng kaaway. O pwede din naman yan po ay yung mga kahinaan natin. O aside doon sa mga gawa ng kaaway, ay po pwede din naman ito yung ating weakness. Ano ba ang ating mga kahinaan? Maaaring yan po bunga ng mga sarili nating mga kahinaan. Kaya pag may mga nababalitaan kayo na mga umaattend sa gawain, sa church, ginagamit ng Lord, nag-failed, nagkasala, o ng lamig or whatever, wag ninyong hatulan sila, Noon, ang church niya, nagpapakanta pa, naglilid pa, excited pa, nahulog sa tulay, nagkasala, ganito, ganyan. Don't do that. Dahil hindi nyo alam ang pressure na kanyang dinaanan ng oras na yon. Maring nung oras na yon kaya siya bumigay dahil sa sobra ng pressure na kanyang daladala. Alam niyo yung pinagawang tulay diyan sa papuntang Isabela yon, na bagong-bago pa. Ba't nag-collapse yung bridge? Aside sa mahina ang pagkagawa, ay dahil may mabigat na dumaang truck. Minsan, meron po tayong hangganan na pag sobra ng bigat ng ating pasan, talagang kahit gaano kakalakas, you will collapse. Meron ho akong na nakilala dati. Yung mga may utang, minamata-mata niya. Ang utang-utang niya. Ako, pag may utang ako, see to it na binabayadan ko yan. Tapos yan, bayad agad. Kayo, mga utangnya kayo, ganito ganyan. Ganon. Alam nyo, ipinaranas din sa kanya ng Diyos yung pinagdadaanan ng mga taong may utang. Nagkautang din siya, na-down din ang kanyang buhay. Alam nyo, katatago niyo sa mga maniningil, hindi makakain sa restaurant. Dati nun, magaganda ang ayos, ang bihis, ang mga kilay, ang mga talagang maganda ang buhok. Ngayon, hindi makapagpaayos ng buhok, hindi makapagpakilay. Na matanda na. Kasi pag nag-ayos ng kilay, iniisip niya, baka hahabulin siya bakit ka may pampakilay ka? Wala kang babayad. Ipinaranas din sa kanya ng Diyos yung nararanasan ng mga taong iba. Kaya wag po ninyong mamatahin, mamaliitin yung mga nagkamali. Sabi ko, pray nyo na, Lord. Sana makabawi siya. Magkaroon siya ng strength makatayong muli. Have mercy. Wag yung, baka iparanas din sa iyo ng Diyos. Parang si Peter, sobrang yabang. Iiwanan ako ng lahat, magkakawatak-watak kayo. Pero ako'y nag-pray na para kayo'y maging matatag. Pag meron ng mga pagsubok, ang temptation na dumating, ma-overcome ninyo. Sabi ni Peter, Lord, nako, wala sa akin yung mga ganyan. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi ko kayo iiwan. Sabi, kumayabang Peter, tandaan mo, pag tumilawak ang manok, mamayang madaling araw, 3 beses mo pa nga akong itatatwa Ay, hindi Lord. Kaya alam nyo, okay lang maging confident. Huwag lang masyadong over confident sa sarili nating lakas. Baka iparanas din sa iyo ng Diyos yung nararanasan niya para makita mo, maramdaman mo yung lesson na pinagdadaanan din ng isang taong yun. Kaya pagka may taong nagpe-fail sa buhay, instead na iyong i-blame siya, instead na siya iyong i-put down, puntahan mo na lang, anong dahilan? What's the reason? Para maging aral at lesson din sa akin para hindi na ako magkaganyan.
At sasabihin siya yung secret, alam mo, dumating time na nanghina din ako. Hindi na halos ako makapag-pray sa tindi ng problema. Salamat dahil meron ka time para pakinggan ako. Alam niyo mga kapatid, kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Paul, strengthen one another, support one another, encourage one another kasi hindi ho tayo laging malakas. Minsan, malakas yung katabi mo, mahina ka. Minsan naman, ikaw naman yung mahina, yung katabi mo naman ang malakas. Kaya, kung ikaw ay malakas ngayon, mag-encourage ka ng mga nanghihina. Para pag ikaw naman ang nanghihina, may mag-i-encourage din sa iyo. Dahil kung ano yung itinanim mo, aanihin mo rin. Pero minamata-mata mo yung mga bumabagsak sa kal. Ang hina ninyo namang nilalang. Bakit naman kayo ganyan? Yun lang, babae lang, pera lang. Baka iparana sa iyo lahat ng Diyos yun para matauhan ka rin, ha? Huwag kang magtitiwala sa sarili mong lakas. Kaya ka nakakatayo. Hindi dahil mo, kundi sa tulong lang ng Diyos. It is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Are you following me? Sabi po ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, basahin natin. 1, 2, 3, go. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Normal lang pala ang mga trials. Dapat una, maintindihan ninyo na normal lang sa tao ang may problema. Kristiyano ka man o hindi. Ma-attend ka man sa J1 o hindi. Lahat nagkakaproblema. Yung pala naman, ba't pa ko a-attend? Lamang pag nakaka-attend ka. Diba? At least may huhugutan ka ng lakas. Sabi ng Bible, the kind that normally comes to people. But God keeps His promise. Ano ba ang promise ng Lord? He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Alam ng Lord ang iyong capacity. Kaya kita ninyo, yung mga bridge na dinadaanan ng mga vehicle, na mga sasakyan, alam ng engineer, yung capacity kung ilang tons, ano ba mga tawag doon, yung weight, ang pwedeng dumaan doon. Kaya nilalagay nila doon sa harap ng bridge bago ka tumawid na hindi pwede dito ang 10-wheeler, 15-wheeler, 20,000-wheeler nadadaan dito. Doon kayo dumaan sa iba kasi alam ng engineer kung hanggang saan lang ang bigat ng kayang kapasidad. Now, what is the point? Ganon din si Lord. Alam ng Diyos ang iyong kapasidad. Kaya hindi niya ipapahintulot ang anumang bagay na dadating sa iyo na hindi mo kayang buhatin. Kaya mo lang minsan hindi nabubuhat yung weight na dumadaan sa iyo, baka hindi mo ginagamit yung lakas na ipinoprovide ng Diyos para sa iyo. Dahil sabi ganyan, tingnan, He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Sabi niyon, at that time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. So, ibig sabihin pala, pag nandun ka na sa kalagitnaan ng problema mo, andyan ang ayuda ng lakas. Inaayudahan ka na ng Diyos ng kalakasan. No? Binibigyan ka na ng Diyos. Sinusustain ng Diyos yung kalakasan. Ikaw naman, layo ng layo, sisi ng sisi sa Lord. Di ba? Kaya, hindi mag-flow sa iyong kalakasan. Kasi, pag may problemang dumarating sa iyo, instead na manalangin ka, magtiwala ka sa Diyos, Lord, ako naman naglilingkod sa iyo. Nagbibigay naman ako ng offering. Ba't ako natagal sa trabaho? Paano ka bibigyan ng Diyos ng kalakasan kung dinidisconnect mo ang iyong sarili sa source kapag nagre-reklamo ka sa Kanya? You are totally disconnecting yourself to the source pag nagre-reklamo ka. Kaya pag may problema, instead na magreklamo, Lord, Ikaw lang ang aking matatakbuhan, Ikaw lang ang aking makakapitan. You are connecting to the source at dadaloy sa iyo yung mga lakas ng Diyos na Kanyang ibinibigay. Or, maaari din naman pong yan ay yung mga bagay na hindi natin inaasahan na magaganap sa ating buhay. Wala naman taong magusto na malugi sa negosyo. Lahat naman tao ay gusto yung magwagi. Wala naman taong gustong magkaroon ng maraming mga issues. Wala namang mga ganun. Wala namang mga taong gustong ma-scam o wala namang taong gustong mabudol. Wala namang ganun.
may mga pangyayari sa buhay natin na ipinapahintulot ng Diyos. Ba't nga ipinapahintulot? Hindi ko kayang sabihin isa-isa. Pero palagay ko, may lesson na gustong ipaintindi ang Diyos. May mga pangyayari. Sabi po ni Paul, basahin po natin sa Philippians chapter 4 verse 12 to 13. Sabay-sabay tayong magbasa. For I know what it is be in need and what it is to have more than enough. I have learned the secret so that anywhere, at any time, I am content whether I am full or hungry, whether I have too much or too little. Pause muna tayo doon. Ganito pala. Ipinaparana sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay para matuto tayo. Hindi naman laging tubo sa negosyo. Hindi laging ganon. Pinaparanas din sa atin ng Diyos minsan malugi. At may learning para magkaroon tayo ng wisdom. Para pag alam na natin yung alin yung nakakalugi at alin yung hindi nakakalugi. So, iiwasan na natin yung nakapagpapalugi. No? So, naranasan daw niya lahat. Yung masagana, marami siyang pera, naranasan din niyang magipit siya. Pero ang learning doon, natutunan niyang harapin. Kaya niyang tumayo, kaya niyang maging masaya, matatag. Hindi lang yung happy ka lang pag marami kang pera. Pero pag wala ka ng pera, hindi ka na makapagkikita sa gawain ng Panginoon na malayo ka na kay Lord. Siya, may pera o walang pera, si Lord pa rin siya. Kay Lord pa rin siya. Amen? Ang tanong ay, bakit? Basahin niyo yung verse 13. Ang kanyang secret, anong secret ni Paul? Bakit niya natindigan na harap lahat ng iyon? Tingnan niyo, basahin natin yung verse 13. Go! I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. If you have the power of Christ, you can face every conditions of life. Anumang mga kondisyon na dumating sa buhay, kaya mong harapin. Sabi lang naman ni Paul, yan, pastor, iba itong pinagdadaanan ko. Alam niyo kung bakit sinabi ni Paul yan? Kasi si Paul po, sa pagsunod niya kay Lord, ito ang naranasan niya, binugbog siya ng mga tao. Siya ay kinulong. 3 beses nawasak ang kanyang sasakyan. Nakagat siya ng ahas. Sa kanyang pagmimisyon, nagkasakit pa siya. Nakakuha siya ng malaria. Daming mga tapos ang labo pa ng kanyang paningin. Hindi na halos siya makapagbasa. Tingnan niyo po. Pero lahat daw yon napagwagian, na-overcome niya. Ang tanong, bakit? Sinabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, kaya ako nagawa yon, naharap lahat yon, nakatindig ako, nalampasan ko lahat yon. Philippians chapter 4:13, because I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. What power of Christ gives us or give us? Yung power ng Holy Spirit. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8. Now, ang pangalawa pong reason kung bakit tayo ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan, pinapalakas na tayo ng Diyos, is to be able to work and earn a living. Para tayo ay makapagtrabaho at magkaroon tayo ng ikakabuhay. Hindi tayo manghihingi, hindi aasa sa iba, at hindi tayo mamamalimos. Alam niyo yung iba, ang ginagawa yun, nagpipilay-pilayan. Siguro na mag-trending na basa, nakita kayo trending, kunyari nagpipilay-pilayan para mamamalimos. Tapos nung wala na nakatingin, nagtatakbo na, bit-bit yung saklay. Nakita sa CCTV. Booking siya. Alam mo yung iba, hindi ginagamit ang lakas, pandadaya, ginagamit ang lakas galing para mang-scam. Pero hindi tayo binibigyan ng Diyos ng lakas para gawing maloko ng kapwa, kundi para makapagtrabaho ng ayos. At kung mayroon pa tayong extra, makatulong din naman sa ibang tao. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 8
verse 17 to 18 sa Contemporary English Version. Binasa ko sa iba't ibang version. Kasi, para ma-expound natin yung meaning nung sinabing salita. At meron akong 3 bagay na nakita doon na maganda. Tingnan nyo, doon sa Contemporary English Version, sabi po doon ng Lord, when you become successful, don't say, I am rich and I've earned it all myself. Pag daw ikaw yumaman, umunlad, boy, syempre, nag-aaral ako sa UP, di ba? University of Pangasinan. Syempre, meron akong doctoral degree. Meron akong PhD, yung puro hangin ang dala. PhD. Meron akong mga ganyan title. Magaling akong dumiskarte. Marunong ako sa mga sales. Mga ganyan. Pero, si Lord mismo ang may sabi. At dapat mong itong maintindihan. Huwag mo daw iisipin, aakalain na kaya ka nagtagumpay dahil sa lakas mo, dahil magaling kang dumiskarte. Ano ang sabi ng verse 18? Sabay-sabay, basahin natin. Go! Instead, remember that the Lord your God gives you the strength. Sino nagbigay sa iyo ng strength? Tandaan mo, kahit ikay maraming alam, marami kang tinapos, magaling kang dumiskarte, tanggalin lang ng Diyos yung kalakasan mo, hindi ka na makakabangon eh. Wala ka na eh. Baldado ka na eh. Sabihin natin, thank you Lord for a new strength. Paggising natin sa umaga, salamat Lord, may panibago na naman akong kalakasan. Bigay mo po ito. Ito po ay galing sa iyo. Kadaming maraming pera, pero hindi makabangon. Kita nyo, wala talagang magawa eh. Biyaya lang talaga ng Diyos ang lakas na meron tayo. Tingnan ninyo po. Instead, remember that the Lord your God gives you strength to make a living. Sabi po nung iba, kung hindi daw sana nagkasala si Eva at si Adan, sana hindi nagtatrabaho ngayon ng tao. Ang hirap kayang magtrabaho, kumita ng pera. Mahirap na nga ang buhay, dinideclare mo pa, kaya lalo nang humirap. Sabihin mo sa iyong katabi, papadaliin ng Diyos ang ating buhay. Actually, hindi po totoo yun. Sa totoo lang, ang tao ay nilikha ng Diyos to work. Ano ang verse na mapapatunay ko sa inyo? Wala pa ang kasalanan ha, hindi pa nagkakasala, wala pa yung ahas. Genesis 2:15. God created Adam and put him saan? Sa Garden of Eden. Ba't inilagay doon? To work it and take care of it. Hindi pa nagkakasala. Pero inilagay si Adan doon. Hindi para tumungangers. Para magtrabaho. Imagine mo kung si Adan, kain lang ng kain ng mga prutas, ng ubas, ng mansanas, ng mangga. Tapos hindi magtatanim. The Garden of Eden will become a desolate place. Napansin niyo po ba yun? Hindi ka lang kakain. Cultivate it, i-improve mo pa. Pagandahin mo pa. Mag-imbento ka ng mga, ng mga hydroponic, mga kung ano-ano pa, nagagalingan mo. Imbento ka ng mga fertilizer para lalong tumaba, para lalong gumanda. Yun yung work. Mag-work ka. Wala pang kasalanan. Sabi, wala pang kasalanan doon, pero may work na. Ang kaibahan nga laang, madali ang buhay. Pag nagtrabaho, magaan ang blessing. Nung dumating ang kasalanan, trabaho ng trabaho, ang hirap ng pagpapala, parang laging mayroong humihila, kasalanan. Yun lang ang kaibahan. Pero nagwo-work na. Kaya si Lord, pag nag-pray ka ng blessing, hindi yung magpapaulan siya ng dollar, yan, marami ka ng pera. Tapos may mga lalapit sa inyo, mga scammer. Ano ka ng 10,000. After 1 week, magiging 1 million yan. Doon magiging million yan. Pumirma ka na lang, dinit si Marcos, bibigyan kayo ng tig 1 milyon. Alam niyo po, si Lord ay nag-set ng ecosystem sa mundo na hindi yun pwede. Imagine nyo kung lahat ng tao bibigyan ng mga tig 1 milyon. Wala magtatrabaho, wala na magsasakatamad na lahat ng tao. Pero hindi nagwo-work ang mundo sa ganon. Kailangan mag-work ng tao.
may ecosystem na nire-respect ang Diyos sa mundo na yun ay natural law na hindi kayang i-violate. Kaya dapat po maintindihan po ninyo ito. So, tayo daw ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan para makapagtrabaho. Another version, sa English Standard Version. Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Na kaya mo nakuha yun, nagkameron ka doon dahil sa lakas mo. Ano dapat? Ano dapat? Ang iisaloob, isa sa isip mo. Ha? You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power. Binibigyan ka pala ng power ni Lord. Ha? Para ano? To get wealth. Pwede tayo mag-pray ngayon. Lord, give me the power to get wealth in Jesus' name. Oh, nananampalataya ba kayo na ngayon may power na kayo? Yan. Ibig sabihin, lakas. Ano power yan? Sa NIV naman natin tingnan. Lalong strength. Nakita natin yung strength. Di ba kasi sa Tagalog, isa lang ang ginamit, siya ang nagbibigay ng lakas. Ay, anong meaning ng lakas sa English? Strength, una. Pangalawa ay power. Ano yung pangatlong meaning ng lakas? Tingnan naman natin sa NIV. Yung verse 18 ng chapter 8. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to get wealth. Sino dito gustong umunlad ang buhay? Ako, pastor, humihingi nga ako sa Diyos ng puhunang malaki. Mga milyon. Nako, madali na sa atin ang pagpapatayo ng simbahan, pastor na yan. Pag ako'y may malaking puhunan, nako, kikita ako ng milyon-milyon. Alam niyo po, mga kapatid, ha? Kung meron man tayong hihilingin sa Diyos na unang-unang hihingin, hindi yung bigyan tayo ng malaking kapital. Ano ang hihingi natin sa Diyos? Bigyan tayo ng ability. Dahil kahit gaano karami kang pera, pag wala kang ability o knowledge o kakayahan to manage, yun nako, mauubos yun. Mawawala, kaya kita yung mga binigyan ng kayamanan, pinamanahan, nakbenta ng lupa, ng ano, walang ability. May pera pero walang ability. They do not know how to multiply what they have. Anong alam lang nila, mag-shopping, mamili ng mamili, bumili ng mga liabilities, hindi asset. Ano ang nangyari at the end of the day, namulubi, tumama sa loto ng milyon-milyon, pagkatapos ng ilang panahon, naghirap, nagkasakit pa. Ang problema, maraming pera, pero walang, isigaw nyo, walang ability. Sabi nga ni Ernie Baron, kung walang knowledge, walang power. Kaya saan napupunta ang pera? Sa mga maabilidad. Yung iba may ability, pero tuso yung nanluloko. Pero dapat yung ability, gamitin natin sa tamang paraan. Ability. Kasi kahit kaunti lang ang puhunan mo, kaunti lang yan, maliit, pag may ability ka, you can make it 10 times, 7 times, 100 times, 1,000 times. 1,000 folds. Kung may ability ka. Yung iba nga, kahit walang-wala ka, bigla ka nagkakameron because of that ability. Kahit walang-walang puhunan, biglang nagkakameron. May kakausapin lang tao, tapos mamaya, ganun, walang pera, biglang mamaya nagkakapera kasi may binibentang lupa, kinonek doon sa tao ngayon. Mamaya nagkapera na, wala siyang pera kanina, biglang nagkapera. At doon, ability. Diba? Walang puhunan. Ganda lang. Yung iba naman, ganda lang pero walang ability. Anong gusto nyo? Ganda lang na walang ability o ability? Ako, pastor, pareho. May ganda na, may ability pa. Lalong napakaganda. Sabihin natin kay Lord, Lord, give me the ability to get well. Hindi yung nakakuha ka ng separation fee or kung ano ba yung, halimbawa, yung hindi ka na nagtatrabaho tapos nagkaroon ka ng retirement. Tapos kung saan-saan mo lang ginastos, wala kang ability. Pero kung yun, napadami mo, naging 10 times, 7 times, meron kang ability. Kaya yun ang hingi natin kay Lord. Bago humingi ng puhunan, malaking perang mga kapital,
Lord, give me the ability. Kasi kung wala kang ability, kahit meron kang milyon-milyon, mauubos yan sa isang iglap. Tapos iiyak-iyak ka. Ano gagawin ko? Oh, kasi wala kang kasing ability. Pag meron kang ability, kahit wala kang money, money will flow to you one day like a river. Kasi kung may ability ka, i-hire ka ng kumpanya. Tulungan mo nga ako dito, paano ba mag-gawa ng mga account? Pag may ability ka, igawa mo nga ako ng system, paano gayong i-click ko lang ganyan, lalabas agad yung presyo ng mga bilihin. Ability! Walang pera, pero may ability ka. O sige, easy lang yan. Gagawa kita ng programming. O gagawa ka ng business structure. Babayadan ka. Tawag doon, ability. At yung ability, ikaw naman yung bayad ng bayad. Wala ka kasing ability. Kaya nagbibigay ka ng pera doon sa mga ability para makuha mo yung serbisyo ng mga taong may ability. Nakuha po ba ninyo? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang unang-unang mong hingin sa Diyos, bigyan ka ng ability, yung wisdom, yung knowledge, at yan ang magpapayaman sa iyo. Yung skill. Sabihin natin, Lord, gusto ko ng ability, skill, and wisdom. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ko pala ni Lord payamanin. Pero hindi ka yayaman, maghihirap ka lalo pag wala kang ability, pag wala kang skill. Kaya kailangan, let's improve our skills. Umattend ng training, baka makapulot ka doon. Hindi puro entertainment lang. Ay, attend ako ng concert. May dadating na artista, gusto ko nakaupo ako sa una, magbabayad ako ng ticket na mahal. Bayad na lang kayo ng ticket na sa pag-attend ng training doon. Makakuha kayo ng wisdom, ng learning. Isang araw, yung mga matututunan ninyo, yung learning ninyo, yun ang magdadala sa inyo ng maraming mga blessing. Okay? So, ano yung una? Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan para tayo magtagumpay sa mga pagsubok, temptation na dumarating sa ating buhay. Sa mundong ito, nandiyan ang lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Hindi natin kayang harapin yon. But through the power of God, kaya natin ma-overcome lahat yon. At hindi lang yon, para tayo makapagtrabaho, makapagsikap, at meron tayong maikakabuhay. At ang pang-tatlo, kaya tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan to serve in His kingdom. Hindi para lang mamasyal o magliwaliw lamang. Kaya po tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan. Yan ay para magamit sa Kanyang kaharian. Walang silbi ang iyong lakas na taglay kung hindi mo sa Diyos ginagamit yung kalakasang yan. Gamitin mo yung kalakasan na nasa sa iyo para doon sa kapurihan nung nagbigay nito sa iyo. Sino ba nagbigay ng kalakasan sa iyo? Si Lord. O di gamitin mo yung lakas na yan para sa Kanya, para bigyan ka pa niya ng maraming lakas pa, lalo. Kaya lang minsan, binibigyan tayo ng Lord ng energy, ng strength, pero hindi natin ginagamit sa Kanya, kung saan-saan lamang, sa mga bisyo, sa mga kung ano-ano. Tapos pag nakasakit na, tagtad na ang sakit ng katawan, mga kung ano-ano ng mga nirarayo ba. Pastor, mag-pray mo ako. Pinapangako ko. Gumaling lang ako. Bibigay ko ng buhay ko sa Kanya. Well, hindi nga. Nung kalakas-lakas mo, dami mong dahilan. Pupunta ka dito, pupunta ka. Bakit nung malakas ka, hindi mo ginagawa? Ilang beses ka nang kinukonvict ni Lord, ayaw mo mag-serve, sumama ka sa mga outreach o ano, laging sabi mong busy ka. Oh. Tapos ngayon, naman, dami ka ng mga iniindal sakit, tsaka ka magpapagamit kay Lord. Parang ganito yan, binigyan ka ng brand new ng Lord na sasakyan, tapos ginamit mo sa mga inuman, tapos nung kakarag-karag ng pasira, Pastor, aray umandar laang, ay papagamit ko na sa paghayo. Di ba ganun? Ano sabihin mo sa iyong katabi? Yung nagbigay sa iyo ng lakas, ibalik mo sa Kanya. Ibigyan natin kay Lord. Para bigyan natin si Lord ng dahilan para lalo pa niya tayong palakasin at pahabain pa ang buhay. Binibigyan ka ng lakas ng Diyos pero sa bisyo mo lang, sa kung saan-saan mo lang ginagamit. Tika mo na. Kukunin ko na. Babawasan ko na yung lakas niya. At ibibigay ko na lang doon sa mga naglilingkod sa akin. Kaya congratulations sa mga naglilingkod sa Diyos. Hahaba pa ang buhay ninyo. Si Pastor Jess nung yan ay makilala ko. Yan ang unang-una kong dinisciple
Ang mukha ho niyan, parang pasas na ganyang sibangot, no sibangot. Parang pasan ang daigdig. Hindi ho nangiti yan. Broken family. Ay nung naapuyan ng Diyos nadala sa convention nagpagamit Nakakapag-TikTok pa parang bata pa kung umasta. Pinapalakas ng Diyos. Ang dami niyang nadala na akay sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang kalakasan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 11, basahin po natin. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. We have a different gifts that we have received from God. Pero sabi, ikaw ba'y tagapaglingkod? Anong sabi? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So, i-reserve mo yung malaking porsyon ng iyong kalakasan sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil pag pinaglilingkuran mo ang Diyos, walang nasasayang na lakas. Yung mga inimbest mong lakas, energy kay Lord, hindi nasasayang lahat yun. Isang malaking kasayangan sa buhay ng tao, yung binigyan siya ng Diyos ng lakas hindi sa Diyos ginamit. Sa mga makamundo mga bagay. Kaya ano sabi ng Lord? Put up your treasure in heaven. So kapag nagseserve ka sa Lord, sa kingdom ni Lord, you are putting up treasures in heaven. Tingnan nyo. Yes, hindi naman masamang mag-serve sa community, mag-serve sa politics, pero yung sa mundo lang yun. Pag namatay ka na, wala na yun. Limot ka na. Pero pag nag-serve ka kay Lord, naglingkod ka, nag-akay ka, nag-alaga ka, nag-build ka ng church, nag-support ka sa gawain, you will be remembered forever. Sa langit. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sa mga ginagamit ng Lord, humahayo, naglilingkod, I know your labor. And also God knows your labor. May mga panahong parang nadi-discourage kayo, walang pamasta. Lahat yan, dinaanan ko. I almost give up, kapatid. Pero tinatagang ko lang talaga. Sabi doon, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pag meron kang strength ni Lord, sisipagin ka talaga Pero pag wala sa yung strength ni Lord, nakakatamad. Kahit susweldohan ka na sa opisina, nakakatamad pang pumasok. Pero, alam yung sa paghayos sa gawain, kahit volunteer ka, ang sipag mo, ikaw pa nga ang nagastos. Ikaw pa nga ang nalilibre sa mga kasamahan mo. Ba't ang sigla mo? Si Lord ang nagbigay nito. Tingnan niyo, sabi doon, dahil sa alam ninyo, hindi masasayang ang inyong paghihirap, pagpapagal para sa lahat ng energy, effort, pera, kaloob na binibigay mo, basta binigay mo para kay Lord, hindi lahat yan nasasayang. Counted yan sa langit. And in due time, you will reap harvest if you do not give up. Before I end this series message, gusto kong iwanan sa inyong verse na ito, panghawakan nating lahat. Isaiah 41 verse 10. Sabay tayo. Anong sabi? Don't be afraid. Don't be afraid. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, sinasabi ito sa iyo ng Lord. Anong sabi? Don't be afraid. Because I am with you. Sinong may sabi nun? Si Lord, huwag ka daw matakot. Ako ay sumasa iyo. Ako, tutulungan kita. Ikaw ay aking poprotektahan, ang sabi ng Panginoon. At, ano po ang sabi ng Lord? Sabi ng Lord ay, because I am with you, I will strengthen you, I will protect you, I will support you with my victorious and right hand. Again, kung nanghihina ka, itong iiwanan ko sa inyo mga kapatid. God will strengthen you
with His power. Just connect to the source, ultimate source. And that is our Lord Jesus. Thank you, God. Salamat po. You empower us. We almost give up na sa pagtatrabaho, sa pagsiserve, sa ginagawa namin. Pero Lord, salamat, sinustain mo ang aming kalakasan. Sinustain mo ang ability, sinustain mo ang energy, ang strength. At alam namin, hindi ito sa buwan ng Agosto lang. Hindi ito dahil sa natapik lang namin yung Get Empowered, kundi kahit hindi na ito yung aming theme, you will always empower us kapag kami ay nanghihina. Every time we connect ourselves to you, papalakasin mo kami, bibigyan mo kami ng pag-asa para makapagpatuloy kami sa takbuhin namin. Tulungan niyo po, kung meron po ditong gusto ng sumuko, mag-give up na sa trabaho, sa negosyo niya, yung iba sawa na sa pagtatrabaho niya. Lord, give them the ability, Lord Jesus, para dumali ang buhay. Kapag may ability ka ni Lord, dadali ang iyong buhay. The ability that the Lord will give you can make your life easier. Thank you, Lord. Sige, hingin natin sa Diyos ang kalakasan.